Nagsisimula ang episode na ito kay Theo na tumatanggap ng isang pilak na badge na sumisimbolo na siya ay isa ng mid-level na naglalakbay na mga ngalakal. Binabati siya ng receptionist na USA sa Wandering Merchant Guild sa kanyang promosyon habang iniabot nito ang badge sa kanya, at si Theo ay nasa mood para magdiwang. Binabati rin ni Ziret ang tuwang-tuwang si Theo, na sinabing dapat nilang ipagpatuloy ang momentum at pumunta sa pamilihan upang bumili ng mga kinakailangang bagay. Nagulat si Ziret nang marinig ang pangalan ng pamilihan na balak puntahan ni Theo. Ang pamilihan ay nasa mid-level na lugar ng mga mangangalakal, kung saan maaaring ipakita ng mga naglalakbay na mangangalakal ang kanilang kakayahan. Ito ay isang abalang lugar at may maraming atraksyon para sa mga mangangalakal. Ang pangunahing atraksyon dito ay ang auction house, kung saan maaaring bumili ng dekalidad na mga produkto mula sa mga magsasaka at mga manggagawa sa iba pang palapag sa makakayang presyo. Depende sa kung paano makakabili ng mga bagay na magbibigay ng pinakamalaking kita habang pinapanatiling mababa ang panganib, sinusukat ang kanilang kakayahan bilang mangangalakal. Habang sinusundan ni Ziret si Theo sa pamilihan, iniisip niya na ang lugar na ito ay parang isang mabangis na larangan ng labanan, kung saan hindi maaaring magkamali kahit isang saglit. Tila wala sa bokabularyo ni Theo ang salitang pag-aalinlangan, at nag-aalala si Ziret dahil alam niyang ibang-iba ang lugar na ito kumpara sa junk shop noong nakaraang araw. Iniisip niya kung magiging epektibo ang teknik ni Theo sa pakikipagtawaran dito, ngunit sa habang panahon, napagdesisyonan na ni Theo kung saan siya unang pupunta. Tiningala ni Ziret ang tindahan na gustong pasukin ni Theo at nalaman niyang ito ay isang tindahan ng mga gamit. Pumasok sila sa tindahan, at doon, bumili si Theo ng dalawang kagamitan sa pagluluto, isang set ng sinulid at karayom, at isang lag-ari. Tinanong ng pusa na mga ngalakal ang hyena na tagapagbantay ng tindahan para sa kabuoang presyo, ngunit nais ni Ziret na pigilan siya bago pa iyon. Tinanong ni Ziret si Theo kung hindi ba siya narito upang bumili ng mga pakyawang bagay na ipagbibili sa ibang palapag, at sumagot siya na hindi siya nakikipagdeal sa mga ganoong bagay dahil kumikita siya ng pera mula sa pagbebenta ng cherry tomatoes. Sumakit ang ulo ni Ziret tuwing naririnig ang salitang cherry tomatoes, ngunit iyon ay dahil hindi pa niya alam ang kapangyarihan ng mga ito. Iniisip lang niya kung ipapakita ni Theo ang tunay na kakayahan niya sa lugar na ito. Sinabi ng hyena kay Theo na ang mga bagay ay nagkakahalaga ng 2.4 tower coins, at nagulat si Ziret. Alam niya ang mga presyo sa merkado at masasabi niyang mura ang mga kaldero at ang kabuoang halaga ng mga gamit ay hindi ilalampas sa 2 tower coins, kahit pa may mga Gucci sticker ang mga ito. Naisip niya na sinusubukang lokohin ni hyena si Theo, at ang imahinasyon niya ay naglalaro habang iniisip ang labanan sa pagtawaran ng mga presyo. Gayunpaman, may tamang sagot si Theo para sa labis na singil na tagapagbantay ng tindahan, at hinihingi niya ang diskwento. Nagulat si Ziret na ang pusa ay umaasa sa kanyang napakasimpleng teknik muli. Iniisip niyang epektibo ang teknik ni Theo sa junk shop dahil mababa ang kalidad ng mga bagay doon, ngunit iba ang sitwasyon dito. Sinabi ng hyena kay Theo na iniaalok na niya ang mga bagay sa pakyawang presyo at idinagdag pa na hindi makakabili si Theo ng mga bagay sa presyong iyon sa ibang lugar. Sinabi ni Theo na tatanggapin niya ang sinabi ng hyena at bigla siyang tumalikod at sinabing sundan siya ni Ziret, na ikinagulat ng hyena. Nagulat din si Ziret at tinanong si Theo kung hindi na siya magtatawaran pa, at sumagot ang pusa na sinabi na ng tindero na wala ng dagdag na diskwento. Ang mga salitang ito ay nagkaroon ng epekto. Sinabi ng hyena kay Theo na huwag maging mainipin, at handa siyang ibaba ang presyo sa 2 tower coins. Huminga ng malalim ang hyena, iniisip na si Theo ay mukhang madaling biktima, ngunit hindi pala siya basta-basta. Ngunit hindi pa tapos si Theo, at sinabi niyang bibilhin niya ang mga gamit sa 1.8 tower coins o aalis na siya ng tindahan. Gulat na gulat si Ziret habang ito'y nangyayari, at sa kanyang sorpresa, pumayag ang hyena sa presyo at ibinenta ang mga bagay kay Theo. Ngayon, nagsisimulang makita ni Ziret ang kagalingan sa teknika ni Theo sa pagtawaran. Nagulat ang hyena na ibenta ang mga bagay sa presyo at nagsimulang makita ni Ziret ang kagalingan sa teknika ni Theo na walang puwang para lumaban ang nagbebenta. Sa oras na ito, nasaksihan niya ang lubos na pagkatalo ng hyena matapos subukang lokohin si Theo. Napagtanto niyang hindi patas ang laban at laging may bentahe ang pusa na mga ngalakal. Naaalala ni Ziret na nakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay mula sa kanyang pamilya upang maging bihasang mangangalakal, ngunit kahit siya ay hindi magagawang makuha ang pabor na deal ng ganoon kabilis. Naniniwala siyang magiging kontento siya na bilhin ang mga bagay sa 2 tower coins at nagsisimulang maniwalang mahusay na mangangalakal si Theo.
Naniniwala siya na talagang kumita si Theo ng 1,000 tower coin sa pagbebenta ng cherry tomatoes at iniisip niya kung nasasaksihan niya ang kasaysayan ng isang henyo sa pangangalakal na ipinanganak. Ngunit wala siyang ideya na natutunan ni Theo ang teknik na ito mula kay Sejen, na nagsabi sa kanya na humingi ng diskwento ng 3 beses. At dahil ang inosenteng pusa ay naniniwala sa kanya ng buong puso, nagawa niyang manatiling matatag. Pagkatapos noon, umalis na sina Theo at Zireth sa tindahan at inikat ang pamilihan. Sinabi ni Zireth kay Theo na siya ay babalik na, ngunit bago umalis, inimbitahan ni Theo si Zireth na sumama sa kanya para kumain dahil siya ay magpapatreat. Ngumiti si Zireth at sinabi na hindi niya nais maging abala pa kay Theo, at pinasalamatan siya sa pagpapakita ng kanyang kahangahangang teknik. Pinasalamatan niya ang pusa sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong suriin ang kanyang kaiabangan, ngunit hindi maintindihan ni Theo kung ano ang nagawa niya upang karapat-dapat sa ganoong papuri. Tumawa si Zireth, sinasabing si Theo ay kasing mapagpakumbaba tulad ng kanyang kasanayan, at pinayuhan siyang mag-ingat dahil maaaring habulin pa rin siya ng mga lobo. Umalis na si Zireth, at sinabi ni Theo na kakaiba talaga si Zireth. Pagkatapos noon, nagpa siya si Theo na bumalik sa ika-79 na palapag at magpahinga sa kondangan ni Sejen. Bumalik si Zireth sa Investigation Bureau at sinimulan ang kanyang ulat tungkol kay Theo. Pagod na pagod siya nang dumating ang sekretarya at sinabing nais ng direktor na mag-schedule ng pulong ukol sa mga ninakaw na kalakal mula kay Landlord Greed. Tinanong ng sekretarya si Zireth kung abala siya sa trabaho, at sumagot si Zireth na pupunta siya sa opisina ng direktor habang iniaabot ang ulat. Sinabi niya sa pudol na sekretarya na ito ang ulat tungkol sa naglalakbay na mga ngalakal na pusa na kamakailan lang ay nasa ilalim ng kanilang pagsubaybay. Nais ni Zireth na ipasa ang ulat sa manager ng Merchant Passageway at nag-iwan ng tagubili na alisin si Theo mula sa kanilang surveillance mula ngayon. Binasa ng sekretarya ang ulat at nagulat siyang makita na tinuturing ni Zireth na henyo sa pagtawaran si Theo. Naramdaman ni Zireth ang kakaibang inspirasyon mula kay Theo at sinabing sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatagpo siya ng tunay na mga ngalakal. Bumalik ang kwento sa ika-79 na palapag kung saan ginagawa ni na Sejen at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang makakaya upang takpan muli ng mga dahon ang panlabas na bukid. Iniisip ni Sejen na nagbabantay ngayon ang nanay ni Kyoing, kaya't walang mga magnanakaw sa paligid sa ngayon. Siya at ang mga kuneho ay nagtanim pa nga ng mais at cherry tomato sa labas ngayon, at sa wakas ay naramdaman niyang talagang napalawak na niya ang kanyang bukid sa labas ng yungib. Isang kuneho ang gumagamit ng kanyang pandilig upang diligan ang mga halaman, ngunit biglang tumigil ito sa paglabas ng tubig, kaya't sinampal ng kuneho ang pandilig na parang lumang remote control upang ayusin ito. Tinanong siya ni Sejen kung walang lumalabas na tubig, at nagulat siya nang malaman iyon dahil ang tubig sa loob ng pandilig ay dapat walang katapusan. Biglang dumating ang itim na mandirigmang kuneho kay Sejen na sumisigaw tungkol sa isang bagay, at sumunod ang kanyang matabang kapatid. Sinusubukan ni Sejen na intindihin ang kanyang sign language at napagtanto na mayroong isang bagay sa lawa. Bumalik siya sa kanyang yungib kung saan nakita niya ang isang kakaibang bagay sa loob ng lawa, habang ang reyna ng pukyutan ay nakasandal sa kanyang balikat at ang ibang mga kuneho ay nagtatago sa likod niya, habang ang itim na mandirigmang kuneho ay nakatayo sa harap ng lahat upang protektahan sila. Maraming mga nilalang sa tubig sa lawa, at nakilala sila ni Sejen bilang mga crayfish, ngunit mas malalaki kaysa sa mga nakita niya sa lupa. Nagulat siya sa kanilang nakita at nagtataka kung saan sila nanggaling. Ang kanyang pinakamalaking hinala ay nanggaling sila sa parehong butas kung saan nanggaling ang mga pirana, at iniisip niya kung anong klaseng ekosistema mayroon sa loob ng butas. Gayunpaman, ang pagkagulat ni Sejen ay mabilis na naging kagustuhan habang iniisip niya ang mga masasarap na pagkain na maaaring lutuin gamit ang crayfish. Ang kanyang pagiging matako ay nakakahawa, at ang reyna ng pukyutan at mga kuneho ay nagsisimula ring maglaway kasama niya. Sinabi ni Sejen na narinig niyang ang mga crayfish ang pinakadelikadong nilalang sa mundo, at ang crayfish ay napakasarap sa YouTube, at gusto niyang kainin ang mga ito. Hiningi niya sa itim na mandirigmang kuneho na hulihin ang mga ito, ngunit natakot ang kuneho dahil hindi mukhang nakakain ang mga ito para sa kanya. Tiniyak ni Sejen sa kanya na kahit ano pa man ang hitsura nila, ang mga crayfish ay napakasarap, at magugustuhan din niya ang lasa. Inilabas niya ang kanyang punyal, at maging ang mandirigmang kuneho ay naglabas ng kanyang martilyo. Idineklara ni Sejen na higit pa sa lasa, hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong makakuha ng bagong protina. Dahil dyan, naghanda na silang manghuli ng mga crayfish, habang ang iba ay nagsisigawan ng suporta para sa kanila. Nagsimula na ang panghuhuli, habang ang mga crayfish ay umaatake rin upang protektahan ang kanilang mga buhay.
Dito nagtatapos ang kabanata. Ang malaking bahagi ng kwento ay nakatuon kay Theo, na mukhang nagkaroon ng bagong tagahanga. Sa kabutihang palad, hindi na siya sospek sa kaso ni Skerem at kailangan lang harapin ang mga lobo ngayon. Sa kabilang banda, natagpuan ni Sejen ang tinatawag niyang bagong pinagkukunan ng protina. Ngunit ang tanong ay kung ang reyna ng Pukyutan na kasama niya ay ang orihinal na reyna ng Pukyutan o ang pangalawang henerasyon na reyna ng Pukyutan. Kung ito ang pangalawa, paano nila inayos ang kanilang relasyon? Sana makuha natin ang mga sagot sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, manatiling nakatutok at bisitahin ang aming channel para sa iba pang ganitong mga video.